itong mabuti at tingnan natin yung side nila. Bakit po sila ganon? Tingnan po natin ito. Panoorin po natin. Ayan, yung idol nyo. Hindi ko naman siya pe-personalin. Hindi ako mahilig ma-personal. Pero pakinggan lang natin siya. De La Rosa, Marcos documents linking Marcos to alleged drug use are not fabricated. Ayun, binasa niyo yung title. Ang lalim, no? Narinig ba? Narinig po ba? Ay! May volume po ba? Narinig po natin. Thank you po. Okay na, itutuloy ko kasi minsan hindi naririnig sa iba. Hindi ko nga maintindihan eh. Bakit sa iba hindi naririnig, sa iba naririnig? Sa iba malakas masyado, sa iba mahina. Ay, ewan ko, nakukonfuse ako eh. Ba't iba-iba? Dinig, malakas naman po, okay naman. Okay. Tuloy natin. Binasa lang nitong mamang ito yung title, De La Rosa, documents linking Marcos to alleged drug use not fabricated. Ano masasabi ng mamang ito yung tungkol doon sa dokumento? Ano? Sagot, ano masasabi mo? Hindi raw peke. Damned if you do, damned if you don't. Ano nangyayari dyan? Alam nyo mga Kojero, dapat hindi na pinatulan doon. Dapat hindi na pinatulan doon. Bato sila. Kasi binigyan nyo lang ng unnecessary attention ng isang chismis. Ayun! Iyan naman pala. Binigyan nyo lang ng attention ang isang chismis. So, hindi niya sinabi kung ito bang document na to ay totoo o hindi. Basta sinabi niya chismis. Hindi niya, basta wala. Basta dapat ito hindi na pinatulan ng Senator Bato. Ito lang ang sa akin. Nakakapagtaka kayong mga tanso o mga ibang ensimada vloggers o kung ano man tawag nyo sa inyo, sige na. Kayo na ang pinakamagagaling na vlogger sa buong mundo. Yan na itawag ko sa inyo. Galing vloggers. Ayaw nila. Allergic sila dyan sa Senate hearing. Mga kababayan ko, samahan nyo akong tumawa. Live po yung tawa ko Live po yan. Live yan tawa ko. Grabe sila. Nako, takot. Put. May takot sila sa Takot sila sa Senate hearing. Ay nako, bakit? Patuloy natin. Alam niyo mga Kojero, sa totoo lang Anong totoo? Totoo lang sasabihin mo hindi peke. Totoo lang. Totoo daw eh. Sige. Ngayon lang ako nakakita ng hearing. Na yung resource person, kuda lang ng kuda anytime he wants. Nako! Tanga ka ba? Ay, hindi. Matalino ka ba? Yan na lang. Yan. Baka sabihin, minumura natin. Ngayon lang daw siya nakakita ng ganon. Kuda lang ng kuda. Yung resource person nga nung bumanat kay Bantag at kay Tevez na si Bato rin ng kuda rin ng kuda, hindi naman inawat eh. Nanonood ka ba ng hearing, Brad? Ay, naku. Kaya nga, isa yan sa mga galit ng taong bayan eh. Hindi man totoo or totoo man, hindi yan ang issue. Ang issue dito, ang nararamdaman ng taong bayan kasi yung nakandak na hearing kay Bantag at saka kay Tevez, parang hindi maganda. Kuda lang ng kuda yung kabila. Yan ang sabi ng marami. Brad, baka bias ka lang. Hindi nga. Isipin mo. Ang dapat iniimbestigahan doon ay totoo bang gumagamit o hindi? Totoo ba yung dokumento o hindi? Anong ginawa doon? Siniraan si Morales. Yung ba yung kuda ng kuda?
Brad, tingnan mo yung sarili mo sa salamin, baka hindi ka na nanalamin. Ayusin mo yung pagmumukha mo. Ay, ayusin mo yung argumento mo. Hindi siya nire-recognize. Pero bigla niyo na marinig, Chairman, pwede po ba ako magsalita? Chairman, pwede... Yung mga DDS nga nagagalit na kay Bato eh. Grabe. Yung DDS galit kay Bato. Yung mga pula galit kay Bato. Ay, kung ako si Bato, naku, hindi ko na alam ang mangyayari sa akin. Di ba? Sasabihin ng mga DDS, pangit ng pagkakaimbestiga kay Bato. Pag-iimbestiga ni Bato, pabor sa kabila. Sasabihin naman itong mama na ito, pabor kay Morales. Ako si Bato, saan kaya lulugar? Pero I'll tell you a fact. Kayo nang bahalang humusga. For me, this is a fact, but this is my opinion. Okay? Pero tingnan nyo mabuti itong sasabihin ko. Kahit si Morales ay hindi makakuha ng tamang pagdinig sa Senado. Ibig sabihin, pumanig man sa PIDEA o pumanig man kay Morales, ang pagdinig dyan sa Senado, ang sasabihin lang ng tanso, pangit ang pagdinig. Bakit? Ayaw nila nung pagdinig. Wala silang pakialam kung ano mangyari dyan sa pagdinig na yan. Basta para sa kanila, ayaw nila yung pagdinig na yan, ihinto nyo yung pagdinig na yan, parang media blackout. Huwag ibalita ng media. Isipin mo, hindi binabalita ng media, pero kuda ng kuda ang mga vloggers. Yan po totoo. Oh, Brad, hindi kita pine-personal ha. Yung natural lang. Tanong ko sa'yo, kayo bang mga ensimada, mga tanso o kayong mga magagaling na vloggers, kung papabor ba sa PIDEA yung investigasyon, papayag ba kayo sa investigasyon? Hindi rin eh. Hindi rin. Basta kayo gusto nyong ihinto. Ayaw lang nyo, kahit anong gawin ni Bato, ayaw lang nyo na mayroong pagdinig. As simple as that. Bakit? Ayaw nyo ng katotohanan. Gusto nyo lang marinig kung ano yung pabor sa amo nyo. But you are not in search of the truth. Hindi po ba ako Chairman, ganito. Ha? Tapos kung magsalita siya, ang haba. Mga 10 to 15 minutes. Ay, nagulat talaga ako. Sabi ko, 10 to 15 minutes? Pakiurasan nga natin. Seriously. Senator Bato de la Rosa, ano na nangyari sa'yo? Asan ang control? Asan ang pagka-chairman mo? Hindi siya ini-interrupt. Hindi nga siya kino-cross-examine. Bihirang tanungin yung mga response. Bihirang tanungin yung facts na mga sinasabi niya. Lalong didiin. Actually, yan din yung question namin kay Senator Bato. Hindi nagpa-follow up question kay Morales. Tanga to. Magaling to, magaling. Magaling kang bata ka. Bakit? Pabor yun sa inyo. Bakit? Pag krinos-examine yun, lalo magsasalita yun. Lalo na yung diniin niya na si Marcos at si Maricel. Tingnan mo, umiwas na ng tanong si Bato. Pag tinanong yun, uulit-ulitin ni Morales yung pagbanggit kay BBM. Lalo siyang madidiin doon, Brad. Ano ka ba? Didiin siya ron. Kasi magsasalita ng detalye. Mapipilitan magsalita ng detalye si Morales. Sasabit kayo doon lalo. Lalong puputok yung butsi mo dyan. Lalong puputok yung pimples mo. Hindi, yung butsi. Yung ano mo, galit mo, puputok lalo. Ang nakakatawa pa dito, ito yung... Anong nakakatawa dyan? Sige. Iniintay kong sabihin to ni Senator Bato de la Rosa eh. Sabi kasi nung si PIDEA, ilang beses niyang inulit-ulit. Mr. Chair, nandito ang mga binder ng ebidensya namin. Ilang beses na sinabi yun. Paulit-ulit yun ha. Paulit-ulit. Pero hindi pinatulan ni Bato. Usual tayo Kasi alam nyo, eto yan eh.
yung binder na ebidensya nila, relax ka lang, baka naman iimbestigahan yan sa May 7. Pero kasi yung ebidensya nyo ay hindi naman evidence. Alisin ko na nga yung pagmumukha nito. Hindi naman po ito evidence. Saglit nang patungkol dito sa kung tunay ba yung document, kung totoo bang gumagamit si BBM o hindi. Kasi yan po ang issue. Yung evidence nila ay yung kasiraan nila kay Morales. Hindi po si Morales ang in trial dito. Hindi po si Morales ang nililitis dito. Ang nililitis dito, ulitin ko, yung patungkol sa droga. Hindi ko may kaso si Morales o hindi, o wala. Na-dismiss na ba yung kaso ni Morales o wala? Hindi kaso ni Morales. This is not about Morales. This is about BBM. Naiintindihan? Kaya siguro, hindi na rin pinansin ni Bato. Oh. Alisin ko na nga ito. Alam mo, ito mga nagiging problema natin sa mga ganitong... kung ako sa inyo, kayong mga ensimada, magagaling na vloggers, kayong mga tansu vloggers, alam nyo, if you are after the truth, hayaan yung gumulong ang investigasyon. Kasi isipin ninyo, presidente po ito. Dapat naman, including me, dapat nating malaman ang katotohanan. Sinong gusto nyong imbestigahan dyan? Hindi kayo nagre-react ng ganyan pagdating ay imbestigahan si Pastor Kibuloy o SMNI. Wala namang kinalaman sa ekonomiya si Pastor Kibuloy. Wala namang kinalaman sa presyo ng bigas. Wala namang kinalaman sa safety, sa crime, sa droga, sa smuggling ng bansang Pilipinas. Wala namang koneksyon sa presyo. Di ba? Yan ang gusto nyo, hindi kayo nagre-react. Ito may kinalaman sa ekonomiya. Grabe kayo makareact. Hindi, alam mo, tingin ko dito sa mga to, Ako alam mo, hindi po sa binibira natin si President Marcos. Sa katunayan, medyo kinakampihan ko pa nga siya rito. Medyo pabor pa nga ako sa kanya. Bakit kanyo? Kasi kahit anong gawin na pagtatanggol ng mga vloggers, maimbestigahan man sa Senado o hindi, nakatatak na sa utak ng mga Pilipino, whether we like it or not, but it is the truth na nasa utak na ng taong bayan na gumagamit si BBM. Totoo man to or hindi, pero nasa utak na ito ng mga Pilipino. So dapat itinutulak nyo mga, sige, imbestigahan natin nang lumabas ang katotohanan. Sige, itulak nyo yung drug test para lumabas ang katotohanan. Nang sa ganoon ay ang mapakita ni Marcos na siya ay hindi nga gumagamit. Ako ay naniniwala na posible na hindi gumagamit si Marcos ngayon. So dapat magtulungan tayo na para mapakita ni Marcos na hindi nga siya gumagamit. We are after the truth. So dapat imbestigahan. So dapat magpa-drug test. Maililigtas ni Marcos yung kanyang sarili. Tama po ba? O tamang-tama?